Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Mga amigo, mga amiga, nandito ako sa Daniel 4. Daniel 4. Hindi ko nabasahin lahat, baka ano na naman ako matigok. Mga amigo, mga amiga, kagalakan kong ihayag sa inyo ang kabablaghang ipinakita sa akin ng taas-taasang Diyos. Nasa 4:2. Amen. Yun ang binigay sa akin. Binigyan niya naman ako ng pangitain. Nanalangin ako, bitangkitaan niya ako ng panalangin. Nung mga nakaraan, ang pinakita sa akin, sinalaysay ko na yung iba. Yung iba sinalaysay ko na. Nakakita pa ako ng dito sa pintuan ng aming kabinet. Puso na naglalagablab. Puso tapos pataas yung naglalagablab na apoy yung puso. Kasi nga, panahon ng Sacred Heart. O, di ba? Pinakita sa akin yun. Tapos, pinakita naman na ako ng isang babae. Tapos, kinurunahan na naman at nakayuko si Jesus. Kasi kinurunahan na ginakorona. Ayun, pinakita sa akin. Tapos, ngayong araw, pinakitaan na naman niya ako ng mapa ng Pilipinas. Tapos, mga ilang araw na simula nung naglindol, hanggang kahapon nagsishake pa rin ako kasi nga meron pa rin lindol, di ba? Meron pang mga aftershock hanggang kahapon. Ngayon wala na akong maano. Ewan ko lang mamayang hapon di ko pa maano. Ayun. Bak nagpipray ako. Umuuga ang aking katawan. Pinapansin ko talaga 'yun. Araw-araw 'yun. Meron pang mga aftershock. Ayun. Nalindol din yung aking katawan na nag-aano. Tapos kanina pinakita sa akin pangitain ay yung nag-aapoy, nag-aapoy na bilog, tapos may mga taong nakaputi sa baba. Kukunti lang yung mga nakaputi. Tapos dito sa isang side, dito sa right side, kung ako nakaharap doon sa sa bandang right side, mga taong kulay gold. Marami dito, nakatayo silang lahat dito sa right side ko. Nakaharap sila doon sa naglagablab na apoy na bilog. Tapos sa isang side, dito sa left side ko, yung mga nakasuot nakaputi. Kukunti lang sila. Dito sa kabila, mga nakakulay gold. Hindi ko maano kung anghel yon o mga tao. Yun doon. Yun ang pinakita sa akin. Tapos bago yun, kahapon, meron pang pinakita sa akin na anghel na may dalang trompeta, tapos yung isang anghel pa. Tapos ang binigay sa akin noon, dapat kasabay ko doon sa mensahe na binigay sa akin tungkol kay Daniel. Tungkol kay Daniel na nasa 2, binasa ko naputol-putol ako. Katapusan na nun, yung sa pahayag 10 ang basahin ko dahil yung pangitain na anghel na nagkaano ng trompeta at saka yung isang anghel na nakalipad lang. Yun, dapat yung basahin ko, yung nasa pahayag 10. Ito ngayon ang binigay sa akin tungkol kay sa panaginip na naman ng haring ayun yung mga pangitaing binigay sa akin. Kung naniniwala kayo, nasa sa inyo na. Nakita ka, yun nga, mapa, tapos yung bilog na naglalagablab, tapos sa baba yung mga nakaputi ang suot. Sa kabilang side, mga para silang mga ginto o di ko kung tao o mga anghel yun sa kabilang side, kulay gold. Tapos nakaharap sila doon sa naglalagablab na apoy. Kitang-kita ko yun ngayong umaga yun, ngayong araw yung kaninang pinakita sa akin. Tapos may nakalabas na harmony. Dati binigyan na rin niya ako ng ganong at saka
merong kuweba na namang pinakita sa akin. Ngayon araw, kasabay din yun ng word na harmony at saka yung ang tawag daw, kuweba, ang lalim. Tapos, may tao doon sa loob. Tulad ng kuweba. Parang may nakatira doon. Ayun. Mayroong higaan, may ano yun, pinakita sa akin ngayong araw na to. Kasabay nung nag-aapoy at saka yung anghel nung isang araw yun. Kahapon. Kasabay nung iba. Yun ang mga pangitaing binigay sa akin. At saka yung binigay sa akin kagabi, kahapon, ay tungkol sa Daniel. Nasa Daniel to sa panaginip. Sa pinahulaan ng haring si Nabucodonosor. Pinahulaan niya. Kasi ano ba yun? Panaginip. Gusto ng hari ng ano na hulaan yun nila ng mga enkantador, salamangkero, manghuhula at sila ni Daniel, grupo ni Daniel, mga astroloya. Gusto nilang pahulaan doon sa kanila ang makahul. Kung hindi nila mahulaan, papatayin sila. O kaya si Daniel humingi ng ilang palugit at nanalangin siya sa Panginoon kasi binibigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon na malaman yung kanyang mga panaginip o pangitain ng hari, di ba? Tapos dito sa ito ngayon tungkol to naman doon sa at naipaliwanag nga pala ni Daniel yon dahil nga nalaman kung anong klase yon, isang estatwang malaki. Yung ulo, yun yung hari. Kulay ginto, tapos bakal ba yun? Pilak at tanso yung katawan. Tapos yung mga paa at mga bakal. Tapos may mag-asawang putik at bakal at mag-asawang tanso at ano ba yun? Luwad. Asan na ba yun? Yun yung mga doon doon sa estatwa, yung nakaform na estatwang malaking na panaginipan ng hari na si Nabucodonosor. Yun, pinaliwanag ni Daniel yun lahat. Yun. Tapos dito naman sa panaginip na ito ay tungkol naman sa puno. Yung haring nagmamalaki na, umabot na sa taas ang kanyang kilalang kilala na siya sa buong mundo. Abot na niya ang langit o abot na niya ang mga bituin sa kataas-taasan dahil na siya namamayagpag na ang kanyang pangalan. Sikat na siya sa buong mundo yung hari. Tapos naging palalo, ayun. Ang kaparusang ibibigay sa kanya ng Panginoon ay magkaroon siya ng isipan ng hayop at gawin siyang hayop, di ba? Ilagay siya sa labas at tatalian doon sa malaking puno. At doon kasi nga, namayagpag na siya, hari nga naman siya nga yung puno ng kanilang buong bayan. Sumisilong lahat doon yung mga sangkatauhan sa kanya, mga nakapaligid sa kanya, yung mga nasasakupan niya. Di ba? Doon nagtatrabaho lahat, yun, di ba? Sumisilong sa kanya doon, umaasa. Kaya naging palalo yung hari. Kaya dumating yung panahon, binigyan siya ng babala ng Panginoon. At yun ang binigay sa kanya ni Daniel na kahulugan ng kanyang mga panaginip. Tapos yun namang sa tatlong kasama ni Daniel, si Abednego, si Shadrach, si Meshach, nilagay sila sa pugon. Yun yung pangalawa, tapos bago tong panaginip ng puno. Nilagay sila sa pugon kasi matigas daw ang ulo nila, hindi sila sumunod. Kasi sinabihan sila pag tumunog yung trumpeta ba yun o tugtog, dapat yumuko sila. Pero hindi sila yumuko. Ang ginawa, pinarusahan sila. Pinasok sila sa pugon, silang tatlo. Pero hindi talaga sila, dahil sa kanilang
katatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. Sila kasama ni Daniel. Si Daniel naman, iba naman yun sa kanya, di ba? Doon sa leon. Ito namang tatlo, doon sa pugon, pinasok sila. Dahil nga, hindi sila nakikinig. Hindi sila sumunod sa hari nga na si Nebuchadnezzar na yumuko. Hindi sila yumuko. Ang ginawa, pinarusahan sila, nilagay sila sa pugon. 7 beses ang init. Di ba? Tapos walang nangyari sa kanila. Namangha ngayon yung hari. Dahil lumabas silang, nakita nila doon sa pugon, mayroong isang tumulong sa kanila. Hindi sila nasunog. Ganon katatag ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon ng kanilang mga magulang. Hindi sila na 7 beses ang init ng pugon. Ikaw, sa harapan pa lang, yung iba nga nasusunog na, nahimatay na dahil sa kainitan. Itong tatlo, ang katapatan nila sa Panginoon, ang katatagan nila, ang pananalig nila sa Panginoon ay nananatili sa kanila. At anong nangyari? Walang nangyari sa kanila. Hindi sila nasunog, hindi sila natusta, hindi sila naging uling, wala. Nakalabas silang ligtas. Di ba? Sinasamahan pa sila ng isang kita ng hari na may anino doon na isa. Tapos silang tatlo. Di ba? Ang tatag ng kanilang pananalig sa Panginoon. Dapat ganyan din tayo. Hindi tayo basta-basta malupig ng mga maniniil dyan, yung mga nagnanunubok. Marami kasing nanunubok sa atin, kaya huwag tayong basta-basta magpalupig sa mga ganoon. Dahil pag nananalig ka sa Panginoon, hindi ka basta-basta matumba o Tapos dito sa panaginip na ito, tungkol nga sa puno na naghahari ang hari at naging palalo. At yung isa naman, yung sa ni Daniel, yung sa leon. Dahil si Daniel, may nakakita sa kanya na nanalangin. Ayaw yun ng mga doon sa kaharian na may nakikitang sumamba sa ibang Diyos. Gusto nila yung sinasamba ng hari. Dapat doon sumunod. Nakita si Daniel na nanalangin. Ang ginawa, pinarusahan siya, pinasok siya doon sa kulungan ng mga leon. Sa tatag din ng pananalig ni Daniel sa kanyang Panginoon, sa Diyos. Na pinapanalanginan natin, ako, yun. Kailangan tatag talaga tayo. Matatag ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos na nagsilang sa atin. Dahil doon lang tayo mayroong utang na loob sa Panginoon natin. Hindi sa mga Diyos-Diyusan. Tingnan mo si Daniel. Hindi siya nilapa ng leon. Nakalabas siya ng ligtas. At namangha naman yung hari. Dahil nga, tinulungan siya ng Panginoon. Yung hari, manghang-mangha sa kanya dahil walang nangyari sa kanya. Ang yung mga nagsulsul sa kanya na nakakita sa kanya na nananalangin siya, yun ngayon yung pinakain sa leon. At yun ang kinain talaga ng leon at yung buong sambayanan nung mga yun. Kaya sa katatagan ni Daniel, walang nangyari sa kanya. Di ba? Ganun ka tatag ang kanyang pananalangin sa Panginoon. Pinalapas sa leon pero walang nangyari. Ang hari, ang mga panaginip nila at pangitain niya, ang panaginip ng hari na pinahulaan sa mga salamangkero, astroloyo at at papatayin sila kung hindi nila mahulaan. Si Daniel lang ang nakagawa nun dahil binayayaan si Daniel ng mabuting espiritu at tinulungan siya ng Panginoon. Siya ngayon ang namangha din yung hari sa kanya dahil at sumamba doon yung hari sa Panginoon ni Daniel. Dahil nga, tiwalang-tiwala sila na ang Panginoon ni Daniel ay talagang makapangyarihan, di ba? Pag naniniwala tayo, ang Panginoon natin ay tunay na makapangyarihan, sana lahat tayo ganon. Tularan natin si Daniel at yung tatlong kasama ni Daniel, di ba? Pinasunog sila sa
pinasok sila sa pugon. Oh, hindi sila natusta, hindi sila naging uling, walang nangyari sa kanila, ligtas na ligtas. Ganon sila. Tapos si Daniel, doon sa una, ang kinain, may hinain sa kanilang pagkain. Oh, pinili niya, gulay lang. Gulay lang, inahain sila, sinubukan sila 10 araw. At ihambing sila doon sa mga katulad ng kaedad niya. Oh, yung mga kaedad niya na kahambing sa kanila, ang pinakain sa kanila mga masasarap. Tapos hindi sila nakapasa. Nung nakita na tapos na yung pagsubok, 10 araw, mas matatag, malalakas ang katawan nila Daniel dahil gulay nga lamang at tubig ang pinapahain niya sa kanila. Yung isa, yung grupo ng kaedad nila, ang kinakain nila ay masasarap, diba? Pag masasarap, lupay-pay ka nga. Ganon. Sana ganon tayong lahat. Tularan natin yung katatagan ni Daniel sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Para sa Panginoon, di ba? Ganon dapat tayo. Maging matatag tayo sa ating Panginoon, sa paniniwala natin dahil ang lahat ng ito para sa Kanya at para sa atin. Ginawa niya tayo para sa Kanya, para tayo rin sa Kanyang lahat. Tayong lahat, ginawa niya tayo. Wala siyang ginawang mali para magkaroon tayo ng kasamaan sa mundo. Tayo lang naman ang pumili noon, di ba? Tayo ang namimili. Tayo ang umibig sa kamunduhan. Binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, kaya malaya tayong gumawa ng anong gusto natin sa ating mga buhay. Ikaw, diba? Malaya kang gumawa kung anong gusto mong gawin mo, pero mag-iingat ka. Kung hindi ka mag-iingat sa mga ginagawa mo, lalo na pag alam mong mali ang ginagawa mo, ay naku po, kapahamakan ang mapupuntahan mo. Hindi ka maliligtas. Pero bibigyan naman tayo ng chance ng Panginoon eh. Binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon para magbago tayo. Magkaroon tayo ng awareness. Baka mamaya ang tumira sa atin, maraming demonyo o maraming masasama. Iba-ibang klase ang kaugalian na pinatira sa atin. Hindi ba tayo aware pag maging masama tayo sa ating kapwa at napupuot na tayo sa ating kapwa? Pag may puot tayo sa ating kapwa, wala. Hindi tayo umibig sa Panginoon at hindi natin iniibig ang ating kapwa dahil may galit pa tayo. Kahit katiting lang na galit o puot natin sa ating kapwa, hindi tayo makapasa sa Panginoon. Dapat alisin natin ang kailangan talaga malinis tayong humarap sa Panginoon lagi. At ipanalangin natin yan na linisin na tayo bawat araw. Ang ating pagkatao, ating isipan, ating puso, linisin nawa niya, Panginoon, di ba? Linisin mo nga, Panginoon, ang aming buong pagkatao, isip at puso bawat araw para malinis tayong humarap sa Panginoon araw-araw. Yun, panalangin ko yan lagi. Yan ang isa sa panalangin ko. At pangkalahatan talaga, hindi yung panalangin na pang sarili ko lang, hindi. Yun ang isa sa paraan ng aking pananalangin. O kung narinig nyo na to, meron pang isa ditong kwento tungkol kay doon sa nakasulat sa pader, 'di ba? Yung mini tickle ano ba tawag doon? Asan ba 'yon? Mini tickle parcel. O, 'di ba? May kahulugan din 'yon. Nakatatak sa dingding. Tapos yung isa, tickle yung ngunit tinimbang, ngunit kulang. Maraming mandaraya ngayon, lalo na sa palengke, yung mga gumagawa ng mga mano-mano. Isa yun, mga titimbang ng mali, binabawasan. Nakita mo sa social media, mga ganun, no? Diba? Ano ba yung meaning nung anong yun? Yung tungkol sa nakasulat sa pader? Saan ba yun, ha? Nakasulat yun dito, eh.
nabibilang na ang mga araw mo. O, yun, katulad ko, nabibilang na ang mga araw ko. Malapit na akong matigok. Tinitigok na nila ako. Gusto na nila akong palitan, pero ang Panginoon, binibigyan niya ako lagi ng pangitain at mga mensahe, di ba? Malapit na daw ang aking araw. Malapit na ang araw, kukunin na ako ng Panginoon. Siguro pag kinuha na ako ng Panginoon, wag naman po. Panalangin ko wag mangyari yun kasi alam nyo, baka lahat ng pag nawala ako, bigla namang lumabas yung puot ng Panginoon. Kawawa naman. Kasi nakakita ako yung ulap doon nakasakay. Hindi ko alam kung ako yun nakasakay doon. Oh, di ba? Pinakita niya yung sa salamin eh. Pag bigla akong nawala, mamaya, kaya ayaw kong mahal ko ang mga kapwa ko, pamilya ko. Kaya pinapanalangin ko lagi. Kung kunin niya ako na lang, di ba? Malaya akong pumili kung anong gusto ko. Malaya ako. Kung anong gusto niya sa akin, kunin na niya ako anytime. Wala akong magagawa kung kukunin niya ako anytime. 'Di ba? Kaya dapat magbago tayo, maging aware tayo sa ating mga ginagawa araw-araw. Maging alerto tayo. Na hindi tayo sana gising na yung mga mata natin, dilatin natin ating mata kung tama ba yung ginagawa natin, mali, nakikita na natin ang tama at mali. At huwag tayong maging palalo sa ating mga buhay sa ating kapwa. Ay, mga nakasulat dito, mga aral ng Panginoon, gusto niya tularan natin siya. Nakasulat na to noon pa, di ba? Mula sa simula, ang salita ay ang Diyos ay ang salita. Diba? Oh. Pag nagsalita yung tao, buhay ang salita ng Diyos. Diba? Buhay na buhay. At tayo ang templo ng ang Panginoon, ang ating Diyos. Ang ating tularan. Tayo ang templo. Kaya, ang Ama, Anak, at Espiritu, tingnan mo. Ang Ama, pinapanalangyan na natin. Si Jesus ay sa atin. Ang Espiritu ay gagabay sa atin bawat araw kung tatanggapin natin. Kung hindi natin tatanggapin, naku po, paano natin malalaman na meron tayong gabay na espiritu sa pang-araw-araw para maging aware tayo, maging bulag o maging gising sa katotohanan o maging alerto kung tama ba yung mga pinagagawa natin araw-araw. Yung ating consciousness, kailangan natin gamitin yan lagi. Hindi ba tayo conscious sa mga pinagagawa natin? Kung yan ba ay tama o mali? Dapat gamitin natin ang lahat ng yan, mga kakayahan natin. Kaya natin dan lahat. Nasa sa atin lang. Kaya kailangan natin ang mga bunga ng spiritual. Ano ba yun? Pananampalataya. Totoo ka sa Panginoon. Totoo, tiwala, may tatag, may pananalig at katatagan. Masunurin tayo sa Panginoon. Yun ang gusto niya sa atin. Tularan natin siya tulad ng pagtulad ko sa kanya. Nandun yun sa Korinto. Ang ayaw kumilala nito, nandun din yan sa Korinto. Huwag niyong kilanlin. Di ba? Nakasulat din yan doon sa Korinto. At ang ginawa ng Panginoon, isa lang. Ay, babae at lalaki lang. Wala siyang ginawang inday-inday, dudong-dudong, wala. Pinairal niya rin. Kung pinairal niya ng Panginoon para maipakita kung paano natin sila ituring yung mga ganong klaseng tao, yung mga may kapansanan, kung paano natin sila ituturing ng tama o mali, di ba? Nakikita diyan, dahil yan ay isa sa pagsubok. At yung mahilig mga ngalon niya sa lalaki, gumagawa ng mga ganyang kasamaan. Matulad tayo sa Sodoma at Gomora. Gusto niya ibalik yung Sodoma at Gomora dahil sa kahalayan ng mga pinagagawa nila. Yan ngayon, laganap yan ngayon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Okay lang yung maging inday-inday ka, pero hindi ka nakikipag-commit sa mga ganyang kalayan. Tuwid ka talaga. Yung iba nagagalit.
Sana wag kayong magagalit dahil totoo. Mga nakasulat yan dito, mga pangaral yan ng Panginoon para sa ating lahat. Lalo na yung pumapatay ka ng sarili mong anak, pinapa-abort mo, nakasulat din yan sa Ezekiel. Lahat yan nakasulat dito. Yung magbibigay ka ng aliw sa kapwa mo, o sa babae sa babae, o lalaki sa babae, nagbibigay ka ng ganyang aliw, nag-react yung Holy Spirit ko dahil yan yung mga kasuklam-suklam na gawain. Ang kabayaran lang ay sa halaga lang ng tinapay, kape. Yung iba nga walang kabayaran, libre para lang magbigay ng aliw sa kanyang kapwa, di ba? Sa sobra ng kasuklam-suklam ang kanyang gawain, gumagawa talaga siya ng ganun. Hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkahumaling sa Diyos-Diyusan. Hindi na niya mapigilan. Ang tanging lang pagpipigil niya, isurrender niya yung sarili niya sa Panginoon, lahat-lahat. At dahan-dahan siyang pagagalingin ng Panginoon. At dahan-dahan yung lumayas yung mga masasamang espiritu sa kanyang buhay. Kung magbalik loob siya sa Panginoon, magsisi siya ng totoong-totoo, hindi yung sising lang, tao sa puso. Ang pagsisisi dapat natin sa ating kapwa, sa ating Panginoon. Tao sa puso ang pagsisisi natin, hindi yung ano lang, kunwari lang. Yung iba malimit sumamba, pakitang tao kasi yun, paimbabaw, palasamba. Tapos pagdating sa bahay, naku po, may nakitang kaibigan, may nakitang hindi gusto, mumurahin. Galing ka sa sambahan, tapos ganyan ang pag-uugali mo. Wala na. Mali na naman uli. Panibago na namang hingi ng patawad sa Panginoon. Paulit-ulit na naman tayo, no? Dapat, kung gusto nating magbago tayo, yun nga, tularan natin ang Panginoon. Kung ano yung mga ginagawa niyang pagtitiis. Nagtitiis siya para sa atin. Siya ang ating huwaran, di ba? Ating kawangis. Kawangis natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang ating tagapagligtas. At tandaan natin, siya ang hukom natin. Siya lang ang tanging pwedeng pumuna at maghuhukom sa atin. Bago tayo makapasok doon sa karyan ng kanyang ama, hindi tayo basta-basta makapasok kung hindi niya tayo matulan ng kung ikaw ba'y karapat-dapat o hindi. Nakasulat din yan lahat dito. Nakasulat ang mga lahat-lahat ng ito dito, di ba? Lahat ng mga ibinigay niyang mga nandito sa kasulatan, yung mga bulang propeta, ang dami-dami. Napakadami niyang mga pagnanakaw, mga ganong gawain, mga kasuklam-suklam nandito lahat. Lalo na yung pangangalo niya at gumagawa ka ng kapwa lalaki sa lalaki. Nakasulat naman yan dito. Mga pandaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling. Yan yung mga major na mga kasalanang ayaw ng Panginoon. Natularan natin. Dahil yan yung mga kasuklam-suklam dito. Yung mga manghuhula, pinagbawalan na yan ng Panginoon. Void na silang lahat. Wala na. Kaya sana tumigil na tayong lahat. Magbago na tayo dahil di natin alam kung kailan darating ang suot ng Panginoon sa atin. Pag hindi tayo nagbago, sana maano pa natin, mabago pa natin ang ating mga sarili bago dumating ang kahatulan ng Panginoon. At mabiyayaan niya tayo ng bagong espiritu, bagong puso. Sagradong puso. Magiging sagrado tayo kung magbabago tayo, di ba? Sa ating espiritu, maging malinis. Lilinisin niya lagi yan. Kung mananalangin tayo, kung lagi tayong sumusunod sa Kanya, lilinisin niya talaga lagi ang ating pagkatao, ang ating kaluluwa, ating espiritu. Lilinisin niya lahat yan. Ang lahat-lahat. At yung iba naman, huwag kayong mainggit kung anong meron yung sa iba. Katulad ko, binigyan niya ako ng biyaya. Di ba? Marami siyang pangitaing binibigay sa akin.
May kanya-kanya tayong biyaya, hindi naman ano. Yung iba nga, tingnan mo yung biyaya sa kanila, ang yaman-yaman, hanggang langit ang kanyang kayaman. Pero nainggit pa rin sila, no? Meron pa rin nainggit sa kanilang pagkatao. Bakit naman sila naiinggit? Yung iba nga, hangang-hanga sa kanila kasi nga, ang taas na nila, nasa pedestal na sila. Yung iba nga, naging presidente. Oh. Bakit sila naiinggit? May kanya-kanyang nagrakang spirit ko doon. May kanya-kanyang kaloob ang Panginoon sa atin. Dapat wag tayong mainggit sa ating kapwa dahil may kanya-kanya. Di ba? Ako nga, dukhang-dukha. Pero ito biniyaya sa akin ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas ng loob dati, ang ano ko, nakahiyang-hiya ako marap sa mga ganito, hindi ako sanay. Nahihiya ako at yung dila ako. Pero nasanay na ako. Ibig sabihin, tinitrain ako ng Panginoon para magsalita ng katotohanan dito. Lahat ng binigay niyang katotohanan dito, binibigay niya sa akin. Binibigay niya ang mga mensaheng hindi pa natin narinig. Yung iba, kailan pa natin maririnig, nag-react siya. Marami kasing mensaheng totoong-totoo na hindi pa naipangaral, hindi pa narinig ng ating mga tainga dahil ang naririnig natin ay puro naman kabutihan. Alam niyo naman ang Panginoon ay puro kabutihan ang itinuturo, pero ang lahat ng mga nandito, babalayon na huwag tayong gumawa ng kasamaan. Mga babalayon. Kaya nga, binigyan niya tayo ng kalayaan eh. Doon naman tayo lumublob sa kasamaan. Di, yun ang pinili natin. Di, lalo tayong napalalo. Ayaw nga niya tayong mapalalo, di ba? Ayaw niya tayong mapalalo. Gusto niya, maligtas tayo. Maligtas niya tayong lahat. Hindi tayo mamatay sa kasamaan. Dahil ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan o kasamaan, di ba? Yan yung kamandag ng mga yun. Kaya dapat wag tayong magpakasala, wag tayong magpalalo. Maging mapagpigil tayo dahil kung hindi tayo mapagpigil, talagang lalo na sa mga kakatihan diyan, sa mga yung mahilig sa mga laman, nako po. Sana marunong kayong magpigil. Dahil yan ay mga gawain talaga yan ng kalaban ng Panginoon. Minahal nyo ang Diyos-Diyosan, mga gawain ng mga Diyos-Diyosan. Sinamba nyo talaga ng gusto. Hindi yan tinuturo ng Panginoon sa atin. Hindi niya yan tinuturo. Binigyan nga tayo ng kalayaan pumili pero yan ang pinili natin, ang kadiliman. Mamuhay sa kadiliman. Kung tayo nasa kaliwanagan, mamuhay tayong sa kaliwanagan, di ba? Kaya mamili lang tayo, dalawa lang. Kadiliman o kaliwanagan. Nandun yan sa Thessalonica. At lagi nating isuot ang mga baluti ng Panginoon. Di ba? Ano yun? Pananampalataya, pag-ibig, ang helmet ng pag-ibig at pag-asa. Di ba? At yung mga mga baluti yung kasama yun eh, yung mga pagsunod sa kanya, maging tapat, totoo, masunurin, yung mga kasama yun sa mga baluti ng Panginoon. Kailangan natin yun isuot, isaklob natin sa ating isipan, laging, okay. Yung iba nga, nasulat doon sa Exodus pa yun, sa ikwintas, o kaya, mo sa katawan mo, di ba? Yung mga salita ng Panginoon para hindi natin makalimutan ang lahat-lahat ng to. Kahit sayang ang panahon binigay sa atin, konti na lang panahon. Para sa atin, parang matagal, pero sa Panginoon, konti lang pala yung oras na yun. Dahil may mga kahulugan ng lahat ng to. No? May mga kahulugan para sa tayong hindi nakakaalam. Hindi na natin to maisip-isip na malapit na, malayo pa, kasi nga ang Panginoon, ang isang araw sa kanya para sa atin ang haba-haba, di ba? Huwag tayong
Huwag tayong makalimot lagi sa Panginoon. Suot natin ang mga baluti niya, na binigay niya sa atin araw-araw. Ikwintas natin kung maaari lang, no? Ikwintas natin. Yan, ipananangan natin ang mga kautusan ng Panginoon para sa atin. Para lagi tayong may kasamang Panginoon sa ating buhay. Ano man yung tawag natin dyan? Allah, Yahweh, El Shaddai, Elohim, kung Yahweh, Yeshua. Sa Kanya lang naman tayo nananampalataya. Wala naman tayong ibang pananampalataya. Depende sa inyo. Baka matulad kayo doon sa doon sa hari. Pag sumamba kayo doon sa Diyos-Diyosan ng hari, eh di, yun ang inyong sinusunod. Tulad ni Daniel, ang kanyang sinunod ay ang Diyos ng kanyang mga magulang na pinanampalatayaan nila, nananalig talaga ng gusto sila Daniel doon. Si Daniel, sila Ezekiel, yung mga apostol dito, dami, si Juan, si Jacob, diba? Huwag nating tularan yung mga kasamaan na ginawa ng, sino ba yun? Si Cain. Pag natulad tayo doon, wala na. Si Cain at saka si Esau na pinagpalit yung kanyang karapatan bilang di ba? Huwag nating tularan yung mga yon dahil ayaw ng Panginoon. Sumunod tayo sa mga ganong ituwid natin ang ating buhay. Yun naman ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung gusto yung malublob doon sa apoy na magpakailanman na may asopre, kumukulong asopre, ayan ang gusto nyo, yun ang sundin nyo. Kung ayaw nyo naman, lumagay kayo sa tama lagi, sa tama. Ang tama ang ating sundin. Nakasulat naman to. Simula noon, di ba? Wala pa tayo, wala pa ang lahat ng to, nandoon ang salita. Ang salita ng Panginoon. Nandoon na. Tapos ginawa niya ang lahat ng to. Di ba? Ginawa niya ang lupa, langit, dagat, mga kabundukan, ginawa niya ang lahat, di ba? Nandoon na ang salita. Simula pa noon, naroon na ang salita. Hanggang sa ngayon. Kasalukuyan, ang salita ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Kaya, ang salita ng Diyos ay ating susundin para sa ikaayos nating lahat, ikabubuti nating lahat. Diba? Mga migo-miga, mananampalataya tayo, ating pananangan ang mga bunga ng espiritual, ang dami nun. Maging mapagpakumbaba, matulungin sa kapwa, mapagpasensya, pagpigil sa sarili, masunurin, tapat sa Panginoon. Lagi tayong tapat lagi sa Panginoon dahil yun ang gusto niya, tapat tayo sa Panginoon. At marami pang iba. Biyayaan niya tayo ng kasiyahan, kalakasan, kabutihan araw-araw at pagmamahalan sa bawat isa at mahabang pasensya, mabuting tao. Yan dapat ang pananangan natin, na may kagalakan, kasiyahan, kapayapaan at katarungan. Salamat po. Amen. Yan lang po mga migo-miga, gwapo-gwapa. Salamat po. Yung binigay sa akin yung sa Daniel 1, Daniel 2, saka sa 4, at binasa ko na rin, inano ko na rin yung, pinapatutuo ko na rin yung nangyari dun sa leon at dun sa marka sa dingding. Nabibilang na ang mga araw at ngunit tinimbang kulang. Diba? Yun sa minutical person. Diba? Yun. Salamat po, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit at sa inyo mga gwapo-gwapa dyan. Kung kayo nakikinig. Salamat po. Yun, at yung mga pangitain binigay sa akin. Kaya dapat tayo magsisi, magbago. Tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay. Dahil yan ang tunay nating pag-asa. Salamat muli. Salamat uli, Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. God bless everyone.